Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. You're hiding this scoundrel, this fugitive. Xi Jinping is ready to fight even within his party. At lumalagay dito that nasabi niya that General Jiang at si Liu Zhenli, another high-ranking general, nagpaplano po talaga na magkaroon ng malakihang kudyata against President Xi Jinping. And ang banner daw po na ginagamit nila is saving the party and saving the nation. Ang masakit lang dito is, alam naman natin, kapag sa isang kudyata, kahit dito sa Pilipinas, kung nagli-leak na kudyata, magtataka ka paano nalalabas 'yan sa public space. Siyempre may nagli-leak. Most definitely ang nagli-leak is yung mga close doon sa mga taong nagpaplano o nagmo-mobilize ng kudyata. And kapag nali-leak ito agad-agad bago pa 'to mangyari, ano nangyayari? Fail yung kudyata, nalalaman kung sino yung nagmo-mobilize or nagpa-plan ng coup, and then nagwi-weekend, tas usually pinakukulong, 'di ba? Pinakukulong o tinatanggal sa posisyon itong mga nagpaplano na ito. And ganito daw po yung nangyari dito sa dalawang pinakamataas na general. Ang sabi pa dito, President Xi Jinping daw pagkatapos ng January 26, nung nagsimula siyang mag-purge, inorder niya daw lahat ng military officers from high-ranking general up to the lowest ranking soldier ng PLA. Inorder niya po lahat ng cellphone nila na i-check ng kanilang gobyerno at para daw po malaman kung meron silang leak information at kung sila'y connected dito kaila General Zhang at General Liu Zhenli. So, yun nga, he was saying here, po yung January 26 ay umpisa pa lang po ng purge. At nakikita niya dito that there will be a massive purge of high-ranking officials hanggang sa pinaka-lower rank ng military officers of the PLA. Tulad ng sinabi ko kanina, one example is nung pindilit ni President Xi Jinping 2017 na i-invade ang Taiwan, pero these generals were saying wala tayong ability at saka capability to actually go to Taiwan. Kaya parang nahinto yung proseso na. And then after na nagkaroon ng election sa CCP, presidente ulit, presidente si Xi Jinping, at nagkaroon siya ng mandat, parang nagkaroon sila ng ruling sa CCP na parang siya yung magiging president for life. Kaya parang nagkaroon ng malaking discontent. Ayan. Dito sa gobyerno ng China. O, di ba? Ano pa ba? So another, sabi dito na maraming matataas na opisyal ng military ang openly nagdi-discontent o hindi gusto ang pamamalakad ni President Xi Jinping right now. Yun nga, one example yung kasasabi ko lang yung about sa Taiwan. And then, isa pa sa sinabi dito ni Tom Clifford ng Kiev Post. Sabi niya dito that President Xi Jinping was pushed para i-invade ang Taiwan dahil daw po nung upo si President Trump for the second time around, nakita niya that President Trump wala naman masyadong ginawa. Hindi naman niya ganun literally sinuportahan ang Ukraine towards gera sa Russia. Hindi naman natin nakita yung combat troop ng Amerika na tumulong sa Ukraine to fight off Russia. Nagkaroon siya ng idea daw po. And this is sourced within the government of CCP. Nagkaroon ng idea si President Xi Jinping na kung lalabanan niya ang Taiwan, there is a definite way that kung ano mangyari sa Ukraine, mangyayari din sa Taiwan na pakikialaman ng Amerika yung issue ng China versus Taiwan. Kaya daw po pinupush siya ng pinupush. Ang problema nga lang, even this general were saying they don't have the ability to do it. And this is coming from inside, sources from inside. Sabi niya dito, ang plano daw po talaga, and this is incoming, and this is one of the plans of President Xi Jinping. By the year 2027, ano't ano pa daw po ang mangyari? They will invade Taiwan. Kaso ang problema nga lang dito, if they will invade Taiwan,
hindi ka makakuha ng mga general na aayon sa iyo at hindi mo mafo-fortify yung kapangyarihan mo. Ito, the only way po i-push itong 2027 invasion sa Taiwan is magkaroon daw po ng absolute power si President Xi Jinping ng China at makuha niya yung unilateral na kapangyarihan, both military and non-military side ng Politburo para daw po yes sir sa kanya, rubber stamp everything he wants, and one of which is yung